Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama, napakabuti mo, Panginoon. Purihin ka't sambahin, dakilain, itaas, Panginoon, ang iyong pangalan. Napakabuti mo, Ama. Hallelujah. O Diyos, makikinig kami, Panginoon, ng salita mo. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng mensahe mo. Pahiran mo, Panginoon, ng langis, ang aking labi, Panginoon, at hindi akong siyang mangusap, kundi ikaw, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod. Salamat po at ang salitang ito, Panginoon, aming pakikinggan. Ito'y pumasok sa puso, Panginoon, at magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Salamat po, buksan mo ang aming mga espiritual na tenga, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na maunawaan namin ang mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Pwede na po tayong makaupo. Happy Father's Day po sa mga tatay na tulad ko po. No, Happy Father's Day. Father pala ako. Akala ko lolo. Salamat, Jay. Purihin ang Panginoon. Kung mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa Lucas chapter 5, verse 17 hanggang 20. Sabi po nga po, no, sabi nga ni Sister Jules, ang pamagat po niyan, ang bumuhat sa lalaking paralitiko. Yan, ang sabi diyan ay ganito, minsan habang si Jesus ay nagtuturo, may mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaki na may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at binaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinatawad na ang iyong kasalanan. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Sa tagpong ito, makikita po natin na mayroon paralitiko. No? Paralitiko at binanggit po dyan, may ilang lalaki. Pero pag binasa po natin sa Marcos at sa ilang libro ng Biblia, makikita po natin, yan po ay apat. Apat po yan na tao. Ano po? Sabi po, mandoon ang paralitiko at apat na tao. No? At ang ginawa ng Panginoon sa paralitiko, ang sabi, pinagaling ng ating Panginoong Jesus ang paralitiko. Ano daw po ang ginawa ng Panginoon sa paralitiko? Pinagaling. No? Paralitiko siya, hindi siya makalakad. No? Nasa stretcher po siya. Sa araw na ito, tingnan natin, bakit siya nakatanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesus? Bakit ba siya nakatanggap ng kagalingan? Alam niyo po ba, pag binasa natin ang Bible, ang daming may sakit, pero hindi lahat ng taong nandoon na may sakit, pinagagaling ng Panginoon. No? May dahilan ng Diyos dyan. May dahilan. Ngayon, tingnan natin ang dahilan ng Diyos. Ngayon, paano nakatanggap ng kagalingan ang taong ito sa ating Panginoon? No? Sabi ko nga, paano siya nakatanggap ng kagalingan mula sa Panginoong Hesus? Una, kaya siya nakatanggap ng kagalingan dahil mayroong apat na taong binabanggit. No? Apat, kaya siya nakatanggap ng kagalingan, may apat na taong binabanggit na nagdala sa kanya, sa ating Panginoon. Kaya ang lalaking paralitiko ay nakatanggap ng kagalingan. Ngayong araw na ito, ano ang katangian ng apat na taong ito? No? Ano ang katangian ng apat na kataong ito na nakita ng Panginoon kaya niya pinagaling ang paralitiko? Alam niyo po ba kung sino ang may pananampalataya dun sa 5? No? Kasi binabanggit, apat at yung paralitiko. Alam niyo, mamaya, malalaman natin sino ang may pananampalataya sa 5. No? Ano ang katangian ng apat na ito?
bakit nakatanggap ng kagalingan ang paralitiko? Una, ang apat na kataong ito, sila ay may katangiang nagmamalasakit sa paralitiko. Ano daw ang una? Sila ay may pagmamalasakit. No? May pagmamalasakit. Ano ba sa English ng pagmamalasakit? Care. Care. No? May pagmamalasakit sila sa paralitiko. Sabi, may dumating na ilang tao, dala ang isang paralitiko. No? Sabi doon, yung salitang dala nila ang paralitiko, yan ay pagpapakita ng pagmamalasakit. No? Pagmamalasakit, dala-dala nila. Maaring kamag-anak o kaibigan ng paralitiko ang apat na taong ito. Ngunit makikita natin, sila ay may pagmamalasakit. Hindi naman binanggit ng Bible eh. Kung yan ba ay kamag-anak, yan ba ay kaibigan. Ang mahalaga, ang apat na kataong ito may pagmamalasakit. Sino man sila, kamag-anak, kapitbahay, kung sino man yan, ang mahalaga nakita, mayroon silang pagmamalasakit. Ang taong nagmamalasakit ay nagbibigay daw ng panahon. No? Pansinin niyo yun. Bakit nila dinala ang paralitiko? Nagbigay sila ng panahon. No? Nagbigay ng panahon ang taong nagmamalasakit. Makikita natin dito sa mga taong ito na sila ay nagbigay ng panahon para buhatin ang paralitiko. Maaring abala din ang apat na taong ito. Ngunit, ako'y naniniwala, iniwan nila saglit, anuman ang kanilang ginagawa alang-alang sa paralitiko. Ang tawag diyan, pagmamalasakit. Di po ba pag nagmamalasakit tayo, kahit may ginagawa ka, iiwan mo saglit? Yan ang ginawa ng apat na kataong ito. Iniwan nilang saglit ang kanilang kaabalahan. Hindi ako naniniwalang tambay lang ang apat na kataong ito. Abala yan. Naghahanap buhay yan. Sigurado yan. No? Tingnan ninyo, pansinin ninyo. Ano daw ang katangian ng isang taong nagmamalasakit? Iiwan saglit yung kanilang kaabalahan. Tayo, anong kaabalahan natin? Marami tayong kaabalahan, di po ba? Pero alam niyo po ba, kapag tayo nagmamalasakit, iniiwan natin rin saglit yung ating kaabalahan, o kung mayroon tayong ginagawa, kung mayroon tayong trabaho, iiwan natin saglit yon. Natandaan ko, may tumawag sa akin, Kuya, pakipuntahan si ganito, kasi emergency lang. Na emergency lang. Iiwan ko yung aking ginagawa, kasi emergency lang. Pero pag ikaw ay isang taong walang malasakit, mano? Mano kung emergency? Dedalhin nila. Di po ba? Dedalhin nila. Hindi, pag meron ka pagmamalasakit, tatayo ka dun sa iyong kinaabalahan at iiwan mo yung saglit at pupuntahan mo yung taong nangangailangan. Ang tawag doon ay isang taong, nagmamalasakit. Iiwan mo kahit anong ginagawa mo. Iiwan mo ang hanap buhay mo. Iiwan mo ang trabaho mo. Iiwan mo ano man ang ginagawa mo. Bakit? Nagmamalasakit ka. Ang apat na ito na kalalakihan o apat na ito na tao na binabanggit ng Biblia na bumuhat sa paralitiko, mayroon silang katangiang sila'y nagmamalasakit. No? Kapatid, sa umagang ito, sino sa tingin mo yung pwede mong pagtapunan ng pagmamalasakit? Kasi dapat tularan rin natin ito eh. No, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, dapat tinutularan natin ang mga bagay na ito, yung magagandang bagay. No? Sino yung ating pwedeng maisip na pwede nating tapunan ng pagmamalasakit? May mga nangangailangan sa atin. Tayong mga mananampalataya, hindi tayo narito lang dahil wala lang. O para sumamba. Sumamba lang. O hindi samba lang para sumamba. Tama na sumamba. Pangunahin yun. No, pangunahin ng pagsamba. Kaya lang kasunod noon, kailangan yung ugali ng taong sumasamba. Kapatid, sumamba ka ba sa Panginoon? Dapat nabubuo yung karakter. At isa sa dapat nakikita na karakter ng mga taong mananambahan sa ating Panginoon, tayo ay marunong magmalasakit. Magmalasakit kanino? Sa mga taong nangangailangan. Maraming nangangailangan ngayon. No, nangangailangan ng pag-abot. Tingnan ninyo, ang daing malungkot ngayon. Pansin ninyo, maraming malungkot, hindi lahat ng may pera masaya. Kadalasan yung may mga pera, malungkot din sila. Amen? Malungkot din sila.
Kapatid, ibig sabihin, kailangan ng tao ang Diyos. At sino ang maglalapit sa tao sa Diyos? Sino? Ang taong nagmamalasakit. Kapatid, ikaw ba yon? Tayo ba yon? Na dapat makita ng Diyos sa atin yung katangian ng apat na taong ito, na tayo ay nagmamalasakit. No, nagmamalasakit tayo. Kapatid, nakatanggap ka na ba ng kaligtasan mula sa ating Panginoon? Amen, di po ba? Pag tinanong ba kung ligtas ka na ba? Amen. Alam mo yun, bakit tinanggap mo si Kristo? Ngayon, marami ba sa paligid nating nangangailangan ng kaligtasan? Marami ba sa paligid natin ang mayroong sakit espiritual? Ulitin ko, marami ba sa paligid natin, kapitbahay natin, mga kamag-anak natin na mayroon silang sakit espiritual? Amen. Sino magdadala sa kanila sa Panginoon? Sino? Tayo. Tayo na tumanggap kay Kristo, nakatanggap ng biyaya, ng pagpapatawad ng Panginoon, tayo. Tayo ang maglalapit sa kanila, kaya't dapat taglay-taglay natin yung katangian na tayo ay marunong magmalasakit. Amen? Ang Diyos nagmalasakit sa atin. Hindi tayo binaliwala ng Diyos. Ngayon, nakatanggap tayo ng biyaya ng Panginoon, ng kaligtasan. Anong gagawin ng bawat isa sa atin kung mayroon taong may sakit espiritual? Magmalasakit tayo. Kailangan ng tao ang Diyos. Ano daw po? Kailangan ng tao ang Diyos. Sino ang maglalapit sa tao sa Diyos? Ang mga mananampalataya. Ako yun. Tayo yun. Kayo yun. Dapat madama na natin yung pagmamalasakit. Awa, compassion, maraming mapapahamak. Kung maraming mapapahamak, ano dapat gagawin ng mga mananampalataya? Wala akong pakialam? Hindi, di po ba? Dapat mayroon tayong pakialam. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, mayroon kang pakialam. Sige po, sabi mo, may pakialam ka. Di po ba? Mayroon tayong pakialam sa mga taong mapapahamak. Bakit dito tayo tinawag ng Diyos Naligtas tayo, hinango tayo ng Panginoon sa pagkaalipin kay Satanas para makitaan ng pagmamalasakit sa mga taong mapapahamak. Di ba dati tayong napapahamak? Kapatid, dati ba tayong napapahamak? Oo, pero mayroong taong ginamit ang Diyos para magmalasakit sa atin. Tama ba? Sino dito yung noon lugmok na lugmok, gusto na niyang magpamatay? Di po ba? Pero biglang may ginamit ang Diyos sa iyo na taong nagmamalasakit. Hindi mo naman kaano-ano. Nagmalasakit sa iyo. Sinabi sa iyo ang salita ng Panginoon, nakakilala tayo sa Panginoon. Naalala ko, naikwento ko na dito, mayroong isang pastor na nagmamalasakit sa akin. Tuwing pupunta niya ako kasi nalaman niya, yung anak ng kanyang ate baby, pastora rin ang mami ko, ate tawag nila doon, sakit ng ulo. So nagpresenta itong pastor na ito na kausapin ako. Pastor, Romel, pwede ba kitang makausap? Lilibre kita sa SM. Sa SM North pa noon. Sige po. Sabi ko, sige po. Anong oras? Anong oras? Sabi niya. Sabi, kailangan 4, naroon ka na. Kailangan 4, naroon ka na, Romel. Nilibre kita. Mag-usap lang tayo, kwentuhan. Nagmamalasakit siya. Kasi sakit ako ng ulo noon. Alam niyo ginawa ko? Pumunta muna ako kay Belia. Pinag-intay ko yung pastor. Pinag-intay ko. Tapos sa malayo, tinitingnan ko siya. Tinitingnan ko kung magsasawa siya. At nakita ko ganun siya ng ganun sa oras. Wala pa si Romel. Anong oras na? Una, nagdaan pa ako kay Belia. Pagkatapos noon, tsaka bumiyahe ko papuntang SM North. Nung nasa SM North na ako, tumingin pa ako sa malayo at tinignan ko kung magsasawa siya. Kapatid, di siya nagsawa.
Bagamat tingin siya ng tingin sa sarilo niya, marahil may gagawin pa siya, may kausap pa siya marahil na tao kasi pastor siya. Hindi siya umalis doon. Matyaga siya nag-iintay, darating si Romel. Nagsawa na akong katatago, pumunta na ako. Nilapitan ko, pasensya na po kayo, matraffic po kasi hindi pa uso traffic noon. Maluwag-luwag pa noon. Tapos po noon, kinausap niya ako. Alam nyo, hindi naman natapos sa ganun lang eh. Pag kinausap niya ako, mabuti na ako kagad tao. Hindi. Pinagtiyagaan ako nung pastor na yon. Kinausap ako lang lagi, kinausap. Kita niyo yun? Gumugugol ng oras. Para ano? Para sa isang taong naliligaw. Paano na lang kung walang nagtiis sa akin? Alam niyo po ba, nung namatay ang mami ko, naghalo yung kanyang emosyon kasi pumunta sila. Nung namatay ang mami ko, nakita nila yung Romel na dati, sabi ko nga, pinag-iintay siya, tuwan-tuwa sila. Mixed emotion. Namatay ang mami, malungkot sila. Masaya sila. Bakit? Nakita nila, nagbunga yung kanilang pagmamalasakit. Tuwan-tuwa sila nung nalaman nila lalo na si Romel, pastor na. Hallelujah! Tapos alam niyo po ba, tuwing nagchat-chat po ako sa kanila, lagi nilang sinasabi, sabi niya sa akin, alam mo, Romel, kung bakit lalo rin akong nagpapatuloy, kasi bawat kabataan na naliligaw ng landas, tinitignan ko na isang katulad mo. Ano sabi niya? Tinitignan ko ang bawat kabataan na naliligaw ng landas na isang katulad mo. Sakit ng ulo. Ngunit kapag minagmalasakitan, inilapit sa Panginoon, ipinanalangin sa Panginoon, mababago isang araw ang kanyang buhay kasi hihipuin na siya ng Panginoon. Hallelujah! Huwag tayong magsasawa. Ang gusto lang ng Panginoon, nakita na ang mga mananampalataya marunong magmalasakit. Amen? Nakwento ko na to dito, pero gusto kong ulitin. Mahilig ako sa kwento. May isang matanda na nangangailangan ng pagmamalasakit. May sakit. Bedridden. Ganito. Naka-ano siya, natag dito, diaper. Naka-diaper. Diyan sa bandang Quezon City. Sabi sa akin nung kaibigan ng kapatid ko, Kuya, pwede ba puntahan mo ang aking lolo? Sige, punta tayo. Pagpunta namin, una kong kasama yung aking anak, si Gabo. Bata-bata pa po siya noon. Pagdating ko doon, may dala akong Bible, tumayo ako doon, mag-umpisa po tayo ng ating gawain, buksan natin ang ating Bible, sabay mura sa akin ng matanda. Pinagmumura ako. Yung pakinggan yan. Ginaganyan na ako. Tapos, panay ang hingin nila ng tawad, pasensya na, pastor. Sabi ko, okay lang po. Hayaan niyo po siya. Bahala akong Diyos sa kanya. Sa inyo po ako interesado. Yun ang sabi ko. Tapos kada linggo, pumupunta ako doon. Hindi linggo. Midweek. Sa midweek. Merong panahon na pupunta ako doon. Basta sa loob ng isang linggo, nandun na kami. Hindi na naisama yung aking anak. Marahil trauma siya. Bakit? Pagpunta pala na, pag nagmalasakit ka pala, mumurahin ka. No? Minura kami. Tapos ang kasama ko noon, mga kabataan sa Caloocan Bethel. Sino mga sinama ko? Nakatikim na ako ng mura, nagsama pa ako ng mga kabataan. Gusto ko matrauma rin sila. No? Alam niyo po ba itong mga kabataan ito, may dalang gitara? May dalang gitara. Tapos, pagdating namin doon, tayo na po yung magsimula. Minura kami. Nagulat ang mga kabataan. Minura kami. Sabi ko, wala nang sasama sa akin next week. Wala nang sasama. Pero, dumating yung panahon na yun na yung pupunta uli kami. Sabi sa akin, Kuya, saan punta? Kay tatay. Sama ako. O sige ako, kunin mo yung gitara. Dala-dala niya yung gitara. Anong dala-dala niya? Gitara. Alam niyo po ba, sa madaling salita ganito, wala kaming ginawa,
tuwing pupunta kami doon, kundi haranahin ang matanda. Kantahan ng mapapuring awit. Anong ginawa namin? Hindi ka makuha sa Bible? Harana. Kinantahan namin ang matanda. Kinantahan namin ang kinantahan. Tapos ang matanda sabihin, itayo niyo ako. Itatayo namin, itayo. Pag nakatayo na siya, kakanta na uli kami, higa niyo ako. Hinihiga namin. Itayo niyo ako, itayo uli. Ihinto kami. Higa, tayo. Ganun po ginagawa namin. Kasi yun ang ginagawa ng matanda. Ginugulo pala niya kami. Tinitignan niya kung hanggang saan kami aabot. Dumating ang pagkakataon, may namatay doon sa pamilya, pumunta sila ng Isabela, naiwan yung matanda at yung kanya apo. Eto na yon. Pagdating namin doon, sinabi, bakit ganon ugali nung kanyang lolo? Yung palang kanyang lolo, pinagmamalupitan ng kanyang mga anak. Kaya ganon ang kanyang ugali. Kaya pala ginaganong kami. Pero alam niyo po ba, dahil sa pagsubok ng matanda na ginagawa, minumura, pinahiga tayo, ang laki-laking lalaki. Biruin niyo yun, hinihiga tayo namin. Palit ng diaper, kasama rin. Alam niyo, nakita ng matanda, mayroong mga taong nagmamalasakit sa kanya, hindi naman siya kaano-ano. Alam niyo ang ginawa niya? Nung araw na yon, hindi niya kami minura. Nakinig siya ng salita ng Panginoon. At pagkatapos noon, tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah! Anong susi? Taong nagmamalasakit. Kung nakita marahil ng matandang ito at sumuko rin sila, wala palang nagmamalasakit sa akin. Bumalik yung mga anak. Pagkagaling Diyos na ilibing na, bumalik sila, gulat sila, isang tatay nila na tahimik na nakikinig na ng salita ng Panginoon. Ano nangyari, Pastor Romel? Sabi ko, tinanggap niya po si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Kita nyo, yan pala ang bunga kapag ang tao nailapit sa Diyos. May nagmalasakit, tutugon ang Diyos. Tinitingnan pala ng matanda kung nagmamalasakit ka sa Kanya. Pero nyo, ano ang nagtulak sa Kanya para tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas? Ano? Pagmamalasakit. Marahil naisip ng matanda, hindi ko naman mga apo to. Di ba? At ang babata nito, pinauulanan ko ng mura. Pero hindi sila nagsawa ng katatayo, higa, upo. Hindi sila nagsawa. Kaya kita nyo, tumakbo yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Gawa. Hindi lang salita, nilakipan mo ng gawa. Kaya yung matanda tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. 3 linggo pagkatapos noon, namatay ang matanda. Praise God! Natuwa ba ako nang mamatay siya? Hindi, nalungkot ako, pero natuwa ako dahil tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ligtas siya. Pagkatapos noon, hindi na ako nakabalik dun sa bahay na yon. Hinihintay ko na imbitahan kami uli, wala na. Sabi ko, Lord, ang mission pala namin, kaya mo kami pinapunta dito para lang doon sa lalaki o sa matandang nangangailangan ng malasakit. Makita niya, may mga taong hindi naman niya kaano-ano, pero nagmamalasakit sa kanya. Kapatid, maraming ganyan sa ating mga paligid. Hindi naman natin sila kaano-ano, pero kailangan nila ang tulad nyo na nagmamalasakit. Mailapit sila sa Panginoon at makikita ninyo, tatanggapin nila ang Panginoon bilang Panginoon nila, tagapagligtas. Amen? Gusto niyo po ba na may madala tayo sa Panginoon? Praise God! Hallelujah! Amen! Ngayon, sabi ko nga, gumugugol ng panahon.
Gugugol talaga tayo ng panahon. Kapatid, at pagka ganon, kikilos ang Diyos. Pangalawa, nakatangian ng apat na taong ito. Sila ay may pagkakaisa, unity. Ano daw? Pagkakaisa. Una, malasakit. Pangalawa, mayroon silang pagkakaisa. United as one. Tama ba? United as one. Mayroon silang pagkakaisa. Paano kung isa lang ang nagdala sa kanya, sa Panginoon? Mahirap bumuhat ng stretcher. Tama? Di ba buhat-buhat sila, naka-stretcher? Pwede namang isa, pwede ring dalawa. Pero mabigat. Mabigat di po ba kapag isa o dalawa lang ang bubuhat? Tama ba? Kung mabigat ang dalawa, mas mahirap yung isa lang, ikaw lang. Ang stretcher ay may apat na hawakan. Mas magaang kung sa apat na hawakan ay may hahawak para bumuhat. Ano daw ang stretcher? May apat na hawakan. Brother Ronald, pwede bang dalawa lang ang bumuhat doon? Pwede, di ba? Kasi meron naman tayong dalawang kamay. Dalawang tao lang, makabubuhat, kaya lang mabigat. Di po ba? Pero itong apat na ito, kaya pala sila apat. Mas magaang at may dahilan ng Diyos, may dahilan ng Panginoon. Bakit kailangan apat? Bakit kailangan apat? Sabi ko nga, may apat na hawakan ang stretcher. Dapat, kung may apat na hawakan, mas magaang kung may ahawak doon sa apat na yon, nabubuhat. Ano ang ibig ipakita? Na mas magaang, Ito yung ibig ipakita. Mas magaang kung may pagkakaisa ang bubuhat. Marahil nag-isip tong apat na taong ito. Mahal nila yun, nagmamalasakit sila dun sa paralitiko. Nabalitaan nila marahil ang Panginoon, nagpapagaling ng mga may sakit. Dali natin siya sa Panginoon, ilapit natin siya sa Panginoon. Nabalitaan nila. Anong ginawa nila? Nag-usap ang apat. Dali natin sila sa Panginoon. Buhatin natin siya. Marahil paano natin siya dadalhin? Madali yan, gumawa ng stretcher o kumuha ng stretcher. Buhatin mo dyan. Diyan ka sa isang kamay, diyan ka sa isa. Dito kami. Apat ang bumuhat. Pag apat ang bumuhat, mas magaang ba o mas mabigat? Mas magaang. Mas magaang. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kung tayo ay magkakaisa, na ang taong may sakit espiritual ay ilalapit natin sa Panginoon Diyos, mas magaang ang gawain dahil tayo ay nagkakaisa. Mahirap ang watak-watak. Mahirap hindi tayo nagkakaisa. Doon yung isa. Mahirap. Kailangan ang mga taong nagmamalasakit na magdadala sa Panginoon, sa mga taong may sakit espiritual, dapat lahat po tayo may pagkakaisa. Lahat ba tayo may pagkakaisa na ang tao dali natin sa Diyos? Sino dito may puso para ang tao dali natin sa Diyos? Dapat nagkakaisa ang mga mananampalataya. Saan ba tayo tinawag ng Panginoon? Kaya tayo iniligtas ng Panginoon, hindi para maupo lang sa upuan, makinig kay pastor. Kasama yan. Pero ang pinakapangunahing layunin ng Diyos, kaya tayo iniligtas, humayo kayo, ipahayag ninyo ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkilos ng mga mananampalataya, at pagkilos dapat na may pagkakaisa. Ano dapat? May pagkakaisa. Kapatid, mas may magagawa tayo kung tayo ay sama-sama. Di ba ang walis tingting? Yan ang pangunahing magandang example, yung walis tingting. Kapag isang walis tingting lang, kahit iganyan mo na iganyan yan, hindi makawawalis yan. Pero pag pinagsama-sama na ang walis tingting, itinali, makawawalis po ito ng kalat. Tama po ba? Alam niyo po ba ang mga mananampalataya, pag pinagsama-sama
at itinali sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, mayroon po tayong magagawa. May magagawa tayo kung tayo ay sama-sama. Mga kapatid, ang apat na taong ito, nagkaisa po sila na ang taong paralitiko ay dapat idalin sa ating Panginoon. Tayo man din, mga kapatid, dapat magkaisa tayo ng iisang layunin na kung ang tao kailangan nila si Jesus, bawat mananampalataya dapat kikilos at gagawa para ang taong nangangailangan kay Jesus, ilapit natin sa ating Panginoon. Kapatid, payag ka ba na ikaw lang ang pupunta sa langit? Pagdating ng Panginoon, pagtunog ng trumpeta ng Diyos, payag ka ba na ikaw lang ang kukunin ng Panginoon, mara-rapture? Payag ka ba ikaw lang? Magsama naman tayo, kapatid. Magsama naman tayo. Sino? Yung ating mga anak pa. Ating anak, asawa, kapitbahay, pamilya. Ilapit natin sila sa Panginoon. Dali natin sila sa Panginoon. Kapatid, hindi ito reliyon. Hindi ito reliyon. Ang pagsasama-sama natin dito ay pagsasama ng mga taong pinili ng Diyos, binanal ng Panginoon. Ngayon, hindi rin ba sila pinili ng Diyos? Pinili, bawat tatanggap kay Kristo, pinili ng Panginoon. Lahat. Gusto nga ng Panginoon, halos lahat maligtas. Anong gagawin natin kung halos lahat maliligtas? Gusto ng Diyos maligtas. Di kumilos po tayo, gawin po natin yung nararapat. Kapatid, sa bahay ninyo, sino pa ang nangangailangan ng kaligtasan? Dali natin sa Panginoon. Amen? Sister Tess, hayaan mong ihayag uli yung iyong puso patungkol dito. Narinig ko kasi ang ganda ng kanyang gusto. Pastor, makaipon lang po ako, sabi niya. Bibili ako ng isang van, sabi niya. Diyan yun ang puso niya. Bibili ako ng isang van. Ang gagawin ko, yung aking buong pamilya, isasakay ko tuwing linggo sa loob ng van. Pastor, sabi niya, hindi naman papayag yun ng walang kain. Libre kain! Sabi niya, yun ang puso niya. Kita niyo, nag-uumpisa saan? Sa naisin na yung kanyang mga pamilya, isasakay niya sa van, libre lunch, libre kain. Tapos noon, dadalhin niya sa church. Nakita niyo? Di po ba? Puso. Paano magagawa isang bagay na yun? Nagmamalasakit. Ayokong ako lang ang maligtas. Mahal ko sa buhay. Mga kapatid, mahal natin sa buhay. Dali natin sa church. Pwede po bang mapuno natin ito ng mga mahal natin sa buhay? Di ba kayo natutuwa, bumabalik na? Oh. Di po ba? Gusto niyo po ba? Gusto niyo po ba magkaroon tayo ng second service? Amen. Pwede po yun. Pag nangyari yun, nangangailangan na ng mga manggagawa. Dahil hindi naman pwedeng sila Brother Arlan rin at sila Sister Jenny lagi ang tutugtog. Papapagod. Tama po ba? At alam niyo po bang may pinag-aaral ang simbahan? Kita niyo may tumatayo na dito? Malay niyo, dinidireksyon tayo ng Panginoon para paramihin ang mga manggagawa. Mag-aaral. Bakit? Hindi lang si pastor lang magtuturo at magsasalita. Amen? Sumunod lang ako sa layunin ng Panginoon. Sige, Panginoon. Pray ko nga, Lord, punuin mo ang bahay sambahan. Di ba mas magandang problema yon, yung puno, siksikan? Kapatid, kailangan ng pagmamalasakit. At pagkakaisa. Pagkakaisa. Ang mga mananampalataya dapat nagkakaisa pagdating sa kaligtasan ng tao. Kapatid, kailangan ba ng tao si Kristo? Amen. Magkaisa tayo. Pumunta tayo sa tao. Ipakilala natin si Kristo sa mga taong nangangailangan. Amen? Okay, pangatlo. Sila ay may pagpupumilit. Napaka-importante, no? Nagpupumilit.
Di ba? Kasi nakita nila ang daming tao eh. Nagpupumilit yung apat na ito. Kasi mayroong napakaraming hadlang para madala nila ang paralitiko sa Panginoong Hesus. Di ba dala-dala nila, sige, mayroong pagmamalasakit, mayroong unity, dali natin yung paralitiko sa Panginoon. Nung naroon na, mayroon silang nakita. Anong nakita nila? Verse 19, subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya, umiral na naman yung pagkakaisa. Pagpupumilit. Ang sabi, kaya't umakyat sila sa bubungan, binutas iyon, tsaka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitiko na nasa higaan. Kapatid, pansinin niyo yun, no? Mayroong hadlang para sa kanilang misyon, pero walang hadlang sa taong puno ng pagpupumilit. Ano sabi ko? Walang hadlang sa taong puno ng pagpupumilit. Kahit anong panghadlang, basta gusto mo, magagawa mo. Amen? Walang hadlang sa taong nagpupumilit. May paraan kung gugustuhin. Di ba kasabihan yan? May paraan kung gugustuhin. Pwede namang iuwi na nila ang paralitiko at bumalik sa kinabukasan. Pero hindi nila pinagpabukas ang kanilang misyon. May hadlang. Kapatid, napakaraming hadlang sa ating misyon para mailapit natin ang tao sa Diyos. Pero kung ang puso natin, punong-puno ng pagpupumilit, makulit ka, kapatid. Yun ang ibig sabihin nun, makulit ka. Kahit minumura ka na. Di po ba? Kaya kwento ko kahit minumura ka. Sige lang. Sige lang. May pagpupumilit. Kaya sabi ko, walang hadlang sa isang taong nagpupumilit. Panikin yung dapat panikin. Bakbakin ang dapat bakbakin, alang-alang sa taong nangangailangan. Kapatid, mayroon bang sinira doon sa ating binasa? Mayroon bang sinira? Mayroon, di po ba? Nakita nila hadlang, daming tao, hindi makapasok sa pintuan, pero may paraan. Anong paraan? Bubungan. Binutas nila ang bubungan. Kapatid, kapag binutas mo ang bubungan, ano yun? Ano ibig sabihin nun? Gagastos ka. Tama ba? Gagastos ka. No, gagastos ka. Binutas mo ba naman Mano man lang inintay mo nang maubos yung tao. Bakit bubungan? Kasi nga may pagpupumilit. Ngayon na. Kailangan makatagpo niya ang Panginoon. Ngayon na, hindi bukas. Ngayon na. Dapat ganun din ang puso ng bawat isa sa atin. Ngayon na. Kapag mayroong kang nakausap na hindi mananampalataya, ngayon na. Ngayon, kailangan makilala mo si Kristo, hindi bukas. Dahil hindi natin hawak ang bukas, baka bukas patay na siya. Ngayon na. Pipilit ang salita ng Panginoon. Ipipilit ang mensahe ng Diyos ng kaligtasan, ang mensahe ng pag-ibig ng Panginoon. Ngayon na. Usong-uso. Now na. Now na. Hindi bukas, ngayon. Ngayon. Kapatid, sabi ko nga, maraming paraan kapag gusto natin. Maraming paraan. Pang-apat, malaki ang pananampalataya ng apat na ito. Ano daw? Malaki ang pananampalataya. Ulitin ko anong kanilang katangian? Nagmamalasakit. May pagkakaisa. Ano pa? May pagpupumilit. Pang-apat na katangian, malaki ang pananampalataya ng mga ito. Verse 20, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan,
Ano sabi ng Panginoon doon sa paralitiko? Kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kung papansinin, no, ang nakita ni Jesus na may malaking pananampalataya, yung bang paralitiko, pansinin ninyo yan, yung bang paralitiko ang may malaking pananampalataya? Hindi, yung apat. Yung apat. Kaya ang sabi, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. O sige, sama na natin yung paralitiko. Pero yung apat, malaki ang kanilang pananampalataya. Yung paralitiko kumakatawan sa mga taong may sakit espiritual, mga taong nangangailangan kay Jesus na dapat mailapit. Yung apat na tao kumakatawan sa mga mananampalataya, ikaw yun, ako yun. Bubuhat, punong-puno ng pananampalataya. Ang sagot para ang tao gumaling espiritual na kay Jesus. Kaya't dapat dalhin ang tao kay Jesus. Anong dapat maging katangian ng isang taong tagapagdala ng mensahe ng Panginoon? Dapat malaki pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi doon mo ilalapit eh. Kapatid, gaano kalaki ang faith mo kay Lord? Paano natin ilalapit kay Lord ang mga taong nangangailangan sa Diyos kung tayo nagdududa sa magagawa ng Panginoon? Kung tayo magdududa sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo magiging mabuting tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi mismong tayo hindi naniniwala sa ating Panginoon. Anong binebenta mo? Joy po. Mabula ba yan? Yun na lang pong isabilin nyo. Dapat nananampalataya ka kung ano yung hawak mong produkto. Ay, magaling po ito. Mabula po ito. Isang patak. Lahat ng pinggan nyo, hugas. Isang patak. Di po ba? Kasi ang laki ng faith mo doon sa hawak mong produkto. Tayo, anong hawak ng mga mananampalataya? Pananampalataya. Dapat yung laki ng pananampalatayang hawak natin sa Panginoon. Isang patak ng dugo ng Panginoon. Hugas lahat ng kasalanan mo. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Yan dapat ang makita ng Panginoon sa mga mananampalataya. Kung papansinin, nakita ni Jesus, malaki ang pananampalataya ng apat na nagdala sa paralitiko. Ang sabi, nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, tumutukoy ito sa apat na may dala na paralitiko. Sabi, pansinin ang may pananampalataya, handang gumastos. Ulitin ko ang may pananampalataya, handang gumastos alang-alang sa nangangailangan. Ano daw? Handang gumastos alang-alang sa nangangailangan. O bakit ko kwento yung kanina kay Sister Tess? Di ba? Sabi niya, Pastor, bibili ako ng van. Isasakay ko ang aking mga kamag-anak. Libre kain. Handang gumastos. Mapakinggan lang nila ang salita ng Panginoon. Amen? Ano ibig sabihin? Sa pag-aadala natin sa tao, sa ating Panginoon, minsan, sinasakripisyo natin maging ang ating mga bulsa. Tama po ba? Ating mga bulsa. Ang simbahan, kung ang simbahan nagmamalasakit, bumibili ang simbahan ng makakain. Para ano? Para ba tayong mga politiko? Hindi. Hindi. Pag nagmamalasakit ang mga mananampalataya, yung simbahan mismo na yon, nagmamalasakit. Tama po ba? Kailan nakita na ang simbahang ito, hindi ko naman inaano, tayo yon. Ang simbahang ito nagmamalasakit. Alam niyo po ba ang simbahang ito nakitaan ng pagmamalasakit nung panahon ng pandemic? Kaya sabi ko sabi dito
nangangailangan ng paggastos. Nang panahon ng pandemic, tingnan ninyo, online ba tayo noon? O face-to-face? Online. Pag online, meron bang papasok na tithes and offering sa church? Wala. Saan ba nakasalalay ang operation ng church? Sa tithes and offering. Pero tingnan ninyo, nung pandemic, online tayo, pero nakailang wave tayo ng ayuda. 7 beses, mga kapatid. 7 beses. At yung unang dala, ang sabi ganito, Pastor, nauna pa ang simbahan sa gobyerno. Praise God. Nauna pa ang simbahan sa gobyerno. Amen? Kailangan kasama ang bulsa para mailapit ang tao sa Diyos. Praise God. Sabi ko nga, walang face-to-face, pero saan nakakuha? Saan kumuha ng panggastos ang simbahan? Pambili ng bigas. Pambili ng pangangailangan. May hotdog pa nga nun eh. Tama? May kas pa nga nun eh. Saan kumuha? Alam nyo kung kanino? Kay Lord. Paano? Lord, magpabagsak ka naman ng pera? Hindi. Gumamit ang Diyos ng mga mananampalataya. Pastor, anong kailangan nyo? Ano ba ang tanong? Pastor, anong kailangan mo? Di ba pagka ganon, ako yun? Sabi ko, wala ako eh. Pero in church meron. Ano? Ano, pastor? Meron kami ayuda. Sige, sali ko dyan. Sali ko dyan. Alam nyo, praise God. Praise God. Alam nyo po ba, nakaipon noon ng mahigit 200 plus 1,000 pang-ayuda. Maging mga hindi nga natin member na bigyan eh. Di po ba? Praise God. Kasi bakit? Kasi po, pag ikaw ay may pananampalataya, kasama doon yung pag-ibig mo sa kapwa. Nanampalataya ka sa Panginoon, yung ugali ng Panginoon, magiging ugali mo. Christ-likeness. Malaking faith. Di po ba? Yung ugali niya, madarama natin. Yung compassion ni Lord, madarama natin. Kaya anong gagawin kapag may compassion ka na ni Lord? Ano ang hawak ko ngayon? Ano to? Bulsa. Bulsa. Hindi po ako hihingi sa inyo. Minsan kailangan sa pag-abot natin, kapitbahay natin, ano bang meron kulang sila? Nangangailangan ba ng bigas? Dahil nagugutom? Baka ikaw ang tugon. Kapatid, ano ibig sabihin? Dukot. Tumulong. Amen? Tumulong. May nangangailangan. Maging maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan ito. Nakikita. Yung love. Yung love sa buhay ng bawat isa sa atin. Di po ba? Kapag tumulong na tayo sa ating kapwa, nakikita yung love. Amen? Yan. Ang sabi ko nga, sa taong may pananampalataya, kasama ang bulsa, binakbak nila ang bubungan ng bahay kung saan naroon si Jesus. Dahil may binakbak, may babayaran. Kasama ang bulsa. Ako naniniwala, magpapagawa ng bubong yun. Binakbak mo eh. Hindi mo naman bayang, binakbak mo yung bubungan. Hindi yero ang gawa doon. Bato yung bato. Di po ba? Binakbak ang bubungan. Pagka ganon, may babayaran. Pero tingnan ninyo, dahil din sa pananampalataya ng 4 na tao, nagbinipisyo ang paralitiko. Sino nagbinipisyo dahil sa pananampalataya ng 4 na taong ito? Yung paralitiko. Sabi ni Jesus,
sa paralitiko, kaibigan, pinatawad na ang kasalanan mo. Nakita ba ni Jesus doon yung binakbak na bubungan? Oy, babayaran mo yan. Babayaran mo yan. Ba't mo binakbak yan? Di po ba hindi siya nagalit? Ang nakita ni Jesus, ang mga taong ito may malaking pananampalataya. Kaya dahil sa laki ng kanilang pananampalataya, ibaba nila ang paralitiko, ang sabi ng Panginoon, kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ano ibig ko sabihin? Kapatid, kapag tayo nagpupumilit na mailapit sa Diyos ang tao, ang nagbebenepisyo ay ang tao na ating inilapit sa ating Panginoon. Gusto ba nating magbenepisyo yung ating mga mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon? Makitaan tayo ng Panginoon ng pagpupumilit. Malaking pananampalataya na ang tao mailapit natin sa Panginoon. Kapatid, ang paraliting mong ito, pinagaling ng Panginoon. Pisikal, espiritual. Pinagaling siya ng Panginoon. At itinuring pa siya. Ano ang tawag ng Panginoon sa kanya? Kaibigan. Kaibigan, pinagaling ka na. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kapatid, gusto ba natin na ang mga taong wala pa kay Kristo makatanggap ng kapatawaran? Magkaroon tayo ng napakalaking pananampalataya sa Panginoon. Na makita nating walang ibang tugon sa buhay ng tao kundi ang ating Panginoon. Sino nakanood nung ginawa kong video? Ito lang. Simple lang naman yun eh. May nakita ako na laging higa-higa, parang walang pag-asa. Sabi ko, wala na siyang pag-asa. Wala na siyang pag-asa. Ganyan na lang siya. Hopeless na si Romel. Wala na. Sabi ko, hanggang mamatay, ganyan na lang yan. Alam niyo ba, dinako ako ng Panginoon sa Genesis? Sa Genesis. Nang mabasa ko yon, ang lupa, ang sabi, ang daigdig, ay wala pang anyo at ganda. Ano daw? Wala pang anyo at ganda. Pero ginawa ng Panginoon, nagwika siya. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng anyo, ang daigdig, ang sabi doon. At pinagmasdan ito ng Panginoon at siya'y natuwa. Nangusapan Diyos sa akin. Diyos sa taong nakikita kong lagi, parang walang pag-asa. Sabi ng Panginoon sa akin, kung ang daigdig na ito, na walang anyo at ganda, binigyan ko ng anyo at ganda at liwanag, ang buhay pa kaya ng tao, ang hindi ko kayang bigyan ng ganda at ng anyo, espesyal ang tao sa Diyos. Espesyal ka ba? Yung mga mahal natin, yung mga ligaw, tingin natin, wala na yung pag-asa. Kapatid, oo, sa buhay, sa tingin natin, walang pag-asa. Ngunit kay Kristo, laging mayroong pag-asa. Ang sabi nga kung ang daigdig na ito, walang kaganda-ganda, walang anyo, binigyan niya ng anyo't ganda, ang buhay pa kaya ng taong espesyal sa kanya, ang hindi niya bigyan ng anyo't ganda at ng liwanag. Kapatid, kailangan lang ng isang taong una, nagmamalasakit. Pangalawa, tingnan ko kung talaga nakikinig kayo. Unity, nagkakaisa. Pangatlo, taong nagpupumilit. At pang-apat, mananampalatayang punong-puno ng pananampalataya. At mayroong magbibinipisyo, mga taong hindi kilala si Kristo. At pag nailapit kay Kristo, sasabihin ng Panginoon, kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Amen? Pagkatapos noon, kagalingang espiritual. May pag-asa ang tao. Kailangan lang nila ang mga mananampalataya
na maglalapit sa kanila sa ating Panginoon? Sino handang maglapit sa mga hindi mananampalataya sa Diyos? Sino? Handa po ba tayo? Ba't hindi kayo nagtataas ng kamay? Ayaw nyo? Ayaw nyo ilapit sa Panginoon ang inyong mga mahal sa buhay? Lapit natin sila. Amen? Amen! May pag-asa kay Kristo. Laging may pag-asa kay Kristo. Amen? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, dakilain ka at sambahin. Napakabuti mong Panginoon. Ama, tunay kang mabuti at kahanga-hanga ang gawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Ilagay mo sa aming puso, Panginoon, ang puso, Panginoon, na kami, Panginoon, ay may pagmamalasakit sa mga taong ligaw, Panginoon. Makita mo po ito sa amin, Panginoon. At kami magkaisa, ang mga mananampalataya, magkaisa, Panginoon, sa isang layunin, Panginoon, ng tao ay mailapit namin sa iyo, O Diyos. At anumang hadlang, Panginoon, makitaan mo nawa ang bawat mananampalataya sa church na ito. O ang body of Christ, Panginoon. Ang katawan mo, Panginoon. Lord, makitaan mo nawa, Panginoon, na kami, Panginoon, ay may pagpupumilit, Panginoon. Anumang hadlang, pinipilit na marinig ang aral mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. Dahil punong-puno kami ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na kapag nailapit namin ang tao sa iyo, Panginoon, mababago ang tao. Maliligtas ang tao, Panginoon. Ama, wag po kaming pumayag kami lang, O Diyos. Kundi, Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na nahabag, naawa, Panginoon, sa mga taong nangangailangan. Ama, sa aming paghayo, bigyan mo kami ng puhunan, Panginoon. Bigyan mo kami ng puhunan, O Diyos. Kasama dito, Panginoon, ang aming mga bulsa, Panginoon. Para sa mga tao, Panginoon, na ilalapit namin sa iyo, Panginoon. O Diyos, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Samahan mo kami. Samahan mo kami. Sinabi mo naman, Panginoon, bawat hihilingin namin sa iyo, ibibigay mo. Lalo na, Panginoon, kalooban mo ang aming ginagawa. Mission mo ito, Panginoon. Mission namin ito na ibigay mo, Panginoon. Humayo kami, ipahayag namin ang mabuti mong aral, Panginoon. Ang mabuting salita mo, Panginoon. Hanggang madatnan mo kami. Hanggang pagbabalik mo, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, pagtagumpayin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lakipan mo ng kapangyarihan ang aming mga salita upang sa bawat taong aming pupuntahan, ibabahagi ang salita mo, Panginoon. O Diyos, hindi kami ang siyang mangungusap, kundi ang banal mong Espiritu ang siyang mangungusap sa puso ng tao, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.